Hello guys, salamat muli sa pagbabalik sa munting channel ko. So shout out sa mga kasamahan kong tech at sa mga sumusuporta sa channel na ito. So ngayon guys, ang gagawin kong tutorial ay isang basic lang na yung setup ng car amplifier. So pagtiyagaan nyo na lang yung mga gamit ko dito guys. So purpose lang naman natin kung paano. Sa ngayon ang kailangan natin ay isang power amplifier. Meron itong 4,000 watts. So baliktad nga lang pagka dyan, 4,000 watts, ito maximum output. So hindi to siya hindi ito yung RMS guys. So pagpalagay natin nasa 1/3 nito yung out niya or 1/2. So hindi ko na lang ibibigay kung paano compute yung dito RMS. So sa next ko na lang sa next video. Pero may iba namang mga YouTuber na ganun nag-upload. Kahit ito meron din. Pero yung sa akin lang baka try ko lang din, baka ang tawag doon, baka magustuhan nyo yung pamamaraan ko sa pagturo. So para sa mga newbie, para sa mga doon sa may mga sasakyan, gusto magkabit ng mga car amplifier para medyo malakas yung tunog. So ito yung mga gamit natin. So ito guys, assuming na ito yung battery natin sa sasakyan. Assuming lang ito guys hindi yung talaga. So ito yung 12 volts DC volts. So ito medyo maliit lang yung amperahe nito. So hindi tayo makabuelo nito. Pakay ko lang is papaganahin ko lang yung system na to. Mayroon tayong amplifier. Ito meron na itong meron na itong crossover kasama na. Pero doon sa mga amplifier na walang crossover or walang equalizer, so dito meron tayong ganito. Pero mas maganda guys kung meron kayo nito, kasi lalo na pag maraming band. Ito 7 band. So may 7 frequency siya dito. So para sa sub, sa tweeter, pati sa vocal, matitimpla kasi meron din naman frequency yung vocal So ayun guys, ito yung kailangan natin para sa sasakyan natin, para mas maganda yung tunog at matimpla natin yung gusto nating output ng sounds. So kailangan natin ito, mas maganda, mas meron ganito. So bali ito yung enhancer ng yung sounds, mai-enhance ng maayos. So bali ma-separate talaga niya yung sub. Katulad dito, mayroon siyang sub na out, mayroon sa front, mayroon sa rear. Ayan. So ito may sa auxiliary. So yung gagamitin natin ngayon sa auxiliary lang. So same lang kahit saan dito selection. So dalawa lang to, left and right lang po. Tapos dito mayroon siyang feeder, switch ng input, volume ng sub, frequency ng sub. Tapos ito yung main na volume control. So itong 7 band na to, depende na sa inyo kung anong gusto nyong kinalalabasan. Kasi iba-iba kasi yung hilig natin. Kung mahilig tayo sa disco, so malamang mas malakas yung sub. Or mahilig tayo sa mga bass boosted, yon. Ito yung mga sub. Kung gusto natin yung mga kalansing ng tweeter, so sa high frequency naman tayo. So makikita natin dito kung saan yung low frequency at saka high. So hertz lang. Pag dito ka na sa kilohertz, ito na yung high frequency. So between nito, nasa 2.2 kilohertz at saka sa 750 hertz. So sa kaalaman ko lang guys, yung vocal is nasa 300 to 4 kilohertz yung yung frequency. So ayan lang. So yung low, ito na yon sa sub. So bali, disclaimer lang po guys, hindi naman po ako isang professional or isang magaling na setupper ng sound system.
So babahagi ko lang yung nalalaman ko base na din sa experience ko. So ngayon isi-set up na natin guys. So dito dapat mayroon itong socket. So nilagyan ko na lang kasi wala itong socket. Hindi naman to sa akin guys, bali pinapaayos lang sa akin. So temporary lang ito. So mayroon itong nakalagay doon sa mga hindi pa alam. Ayan. Yung ground, rim at saka 12 volts. Yung 12 volts na yan yung sa power supply. At saka yung sa rim, yung sa remote, sa switching. So kung gumagamit kayo ng switching, pwede nyo ihiwalay yung remote para supplyan ng 12 volts. So dito para sa switching. Ganon din dito sa amplifier, mayroon din siyang ganon na level at sa terminal niya. Bali tatlo din ito. Ayan. Mayroon din dito ground, remote at saka B+. Yung B+, yan yung pinaka power supply nyo. Yung nag-supply sa power amp nyo sa mga kapasitor. Yung remote is yung para lang i-activate yung system, papaganahin niya. So ngayon guys, nakaabang na itong mga wire na to. So inisa ko na lang yung remote at saka 12 volts para diretso na siya mag power up or mag power on. Katulad din sa ginagawa ko dito sa amplifier, yung rim at saka yung 12 volts, ganon din ang ginagawa ko. May jumper na lang ako dito para ma-power on na siya diretso sa ground sa gilid. So malalaman yung ground guys. So naglagay na ako ng wire dito. So ang mga symbols ng ano guys, ito yung B+, meron ng positive 12 o B+, yan yung positive side. Yung ground naman is ganito. Yan. Parang mayroon siya guhit-guhit sa ilalim. Yan. Ito ganyan. Yan yung ground. At saka yung ano niya, GND ground, short pole ground. So ngayon guys, ikakabit na natin. So nakaabang na lahat. Ang sistema natin dito, kunin natin yung lahat ng positive ng amplifier, positive ng ating parametric. Yung parametric guys, parang brand yata ito. So ito, isang equalizer ito. So equalizer, enhancer, yon, para mapaganda natin yung output ng audio. So kunin natin yung, so inuulit ko, kunin natin yung 12 volts dito, kunin yung 12 volts dito. Tapos yung sa power supply natin na assuming na battery ito, kung galing sa battery, ito yung 12 supply natin. Saan ba yun? Ito yon. So nilagyan ko na ng positive 12, yan. So itong tatlo, pagsamahin natin itong tatlo. Ayan. So kailangan lang ng positive 12 lahat. Itong isang supply, isang positive 12, so supplyan yung dalawang gadget na to, yung equalizer at saka yung amplifier. So ayan. Tapos lalagyan na lang natin ng harang para in case magalaw, walang shorted na mangyayari. So, tapos negative to negative tayo guys. Negative dito sa equalizer, negative sa amplifier. Tapos negative sa ating power supply. So ayan na guys. So medyo magulo tingnan guys, pero kung nasubaybayan nyo kanina, madali lang yun. So lahat ng positive pagsamahin, lahat ng negative pagsamahin. Yun lang. Tapos yung speaker nakasit up na. So ngayon ang ginagawa ko sa speaker guys, ginagawa ko na lang bridge. Kung may nagtatanong ano yung bridge, bali yung bawat dulo ng speaker ng channel, dalawang channel, pinagsama ko yung dalawang channel. Ito yung bridge. Bali ito, kung bawat channel nito, yung dalawang yan, bali sa gitna, itong apat sa gitna, ito yung ground. So bawat channel ito, 1, 2, 1 channel, tapos ito, tapos isang channel. So pares yan. So gagamitin ko yung dalawa, ito ang tinatawag na bridge. Yan. Bakit bridge?
Ano ang purpose ng bridge? Ang purpose ng bridge, para mas lalakas pa yung power niya. Kasi pinagsama yung 1000 watts dito na PMPO niya, or yung peak momentary power voltage, performance output, peak momentary performance output, or maximum, yung maximum niya. So hindi to RMS. So ngayon pinag-bridge ko na lang guys, kasi yung ano natin, so kulang yung cord ko. So dalawa lang, left and right lang, tapos pagdating dito dalawa lang din. So papaganahin na natin ito. So dito sa ano, ito yung mga control niya. Ito na yung sa low frequency at sa high frequency. LPF at saka HPF. So low at saka high. Yan. So alam na natin yung high sa tweeter at saka yung low sa sub, more on sub. So yung buka dyan, bali sasabay-sabay na lang yan. So dito naman guys, andito yung mga input niya. Ito yung in para sa dito, para makagawa ng out. So mayroon na dito mga selection, may mga crossover. Ayan. So yan, mababasa na yan guys. So ngayon guys, susubukan na natin at ikakabit na natin yung mga auxiliary para ma-power up natin, para mapagana natin. So yun guys, malinaw guys, yun lang guys. Pag malaki yung battery nyo or mas malakas yung amperahe ng battery nyo, mas lalong lilitaw yung lakas ng yung amplifier. Yan. Diyan sila nagkatalo. Habang lumalakas yung battery nyo, malakas yung amplifier ng battery nyo, lalabas yung pinaka ganda ng sounds nyo. So ngayon, hindi natin masyado kasi maliit lang to. So ngayon, isaksak na natin ito. Yan. So hindi pa muna guys, magkabit muna tayo ng cord. Bali ito yung sa input. So sa auxiliary tayo sa left and right. Yan. Tapos ito, punta na tayo sa isang sub. Kuha lang tayo sa left na sub at saka dito sa right ng rear. Ayan, para at least balance, meron siyang left and right. So dito, kukuha na lang tayo sa channel, kasi yung ano dito, magkabilaan, nag-connect tayo ng bridge. Channel 2 at saka channel 4. So yung channel 2 at saka channel 4, kahit saan dito sa dalawa, mapatunog niya lang yung bridge niya. Kuha tayo sa channel 2. Kuha din tayo sa baba is 1 and 3. So kuha tayo sa 3 tayo. So yung kabit natin to is 3 and 4. So pwede na siya kasi meron na siyang may labas na signal doon. So sana guys nakuha nyo guys. Pero simple lang to guys. Ano lang kayo, i-back na lang yung video para at least ano nyo. So yun, ito na guys, naka-set up na siya. Meron na tayong input. Ang ginawa kong ano guys, ito lang yung ginawa ko. Yan. Ito na naman yun siya. Dati kong nilagyan ng output na Bluetooth. Bali Bluetooth yan. So ayan guys. Diyan galing yung signal natin. Ayan. Balik ko lang ulit dito para ayos. Bali yung speaker natin. Ayun. Kita ko lang sa inyo. Ayan lang. Yan lang yung speaker natin guys. Purpose lang natin dito. Hindi naman natin pa talaga tuduhin to eh. Purpose lang kung paano. Nasa inyo na kung paano nyo i-upgrade yung sounds nyo. Sa akin lang, meron kayong idea, meron kayong guide. Ayan. So 12 volts to guys, huwag nyo ilalagay sa 24 volts. Kasi ito, nalagay ito sa 24 volts, kaya yan, ginawa ko na lang din ng setup. Nasira to, ma-upload ko na din yan para i-repair. Yung pag-repair ko nito. So ayan, ito yung battery, ito yung equalizer, ito yung program. So ayan, papaganahin natin, may mga input na siya. Input, tapos dito tayo sa out, papunta sa in. Ayan. Out, in. Ito input sa auxiliary, galing sa signal natin, main signal natin. So ngayon, try na natin guys.
So saksak na natin. So no copyright yung sounds natin para walang copyright. So pihit ng kaunti dito sa volume, sa channel 1 sa dito, tapos volume dito. So ayan guys. Yan. So hindi natin matuduhan to ng maayos guys kasi yung bass grabe kalakas kumain ng power. So dito kung pipihitin ko yung mga high frequency dito, kita yung kalansing. Kung napapansin nyo, ayan, yan yung high frequency. So dito lang kayo magko-control. Dito lang kayo magko-control guys. Depende na sa inyo yung gustong patinig. Kasi may mga reggae, tulad nito, disco, acoustic, yan. So nasa inyo na yan. Kasi iba-iba kasi yung pandinig natin eh. Gusto natin yung iba gusto ng malakas na baho, yung mga sub. So guys, salamat muli at sana ay nasubaybayan nyo ang basic tutorial na ito. So sana ay sa sunod na video dyan pa rin kayo. So magandang buhay sa ating lahat at salamat po sa inyo. So guys, ito lang equalizer yung kailangan natin. So ito lang yun. Tapos ito, kung may battery kayo na mas malakas, mas maganda, lalabas yung pinaka ano niya. Tapos yung wire dito guys, dito sa kadalasan dito is number 8, number 10 and number 8. So mostly ano ko is number 10. O depende na din sa layo ng ano niyo sa battery. Kung malayo yung battery niyo, mayroong mga chart diyan kung ano ang gagamitin natin dito. Pero 8 to 10, pwede na siya dito sa power na 4,000 watts. Kasi ano lang to eh, maximum, hindi naman pwede natin gamitin yung 4,000 watts lahat. So papalya to at masisira. So nasa kalahati lang dapat yung gagamitin natin dito. Pero at least ma-maintain niya yung power niya. Kasi pag gamitin natin yung peak niya, ayan, malamang masisira yan at mapunta naman sa technician yan. So thank you guys, uli salamat sa inyong lahat. Bye bye po.